Hindi umano susuportahan ng mayorya ng Kamara sakaling may maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Panatag si House Deputy Speaker Ronnie Puno na malabuyang umusad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Tinabla ni House Deputy Speaker Ronnie Puno ang umuugong na may ihahaing impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara. Lumutang ito dahil sa issue sa manumalyang flood control projects. We do not believe that any impeachment against President Marcos is going to prosper, and we are obviously not going to support that. Bukod kay PBBM, maugong din na muling sasampahan ng impeachment complaint si VP Sara Duterte. Hindi ito kinumpirma ni Puno, pero binalikan niya ang naunang isinampang reklamo sa Kamara laban sa bise. The case against Vice President Sara, talagang naimbestiga na ng husto yan in the Quadcom, and then specific grounds were already stated in the complaint before. Yung against President Marcos, speculative lang yan. Wala naman lumalabas. Has there been any complaint that has been serious? Parang wala eh. Naideklara ng Supreme Court noong nakaraang taon na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise dahil lumabag ito sa one-year ban rule. Kaya ang paghahain ng panibagong impeachment complaint pwede lang muling simulan sa February 6. Kung bumaliktad ang Korte Suprema, which to be honest with you is very unlikely, no? Ako nagdududa kung mangyayari yan. Then the new protocol na linalagay nila will be enforced, and that's going to cover any other new impeachment complaints that will come to the House. Sa issue naman kay Cavite Representative Kiko Barzaga, na una nang pinatawan ng suspension simula noong December 1, 2025, giniit ni Puno na dapat nang ma-expel sa Kamara si Barzaga. Nag-ugat ang suspensyon ng Kamara kay Barzaga dahil sa kanya umanong malisyosong social media posts laban sa ilang public officials. I wish to say good. Nararapat na hindi na lang suspension dahil nandyan na nga, nasuspindi na. Hindi na lang sa hindi natuto, lalong lumala yung ginagawa at parang binabaliwala niya lahat at he is mocking Congress. Inaasahan na magkakaroon ng pagpupulong ang National Unity Party at Lakas CMD para pag-usapan ang magiging takbo ng taon sa Kamara. Mga kapatid, Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga issue na ito sa Kamara kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, sino ba ang nagpalutang ng issue tungkol dito sa impeachment kay PBBM at VP Sara? Well, kung PBBM yung pag-uusapan natin, Pops J, before pa masuspend si Cavite Representative Kiko Barzaga, nagsasalita na siya nun sa plenary na gusto niya nga daw ma-impeach sana or bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. And then over the week din kasi, Pops J, na-release din ni Representative Edgar Erice naman na may nagpaplano nga daw sa Kamara na mag-file daw nitong impeachment complaint against PBBM. So yung kay Vice President Sara Duterte naman, Pops J, ang difference naman nun, kasi nag-file na sila before February 5 doon sa Kamara. Hinihintay na lang nila yung Supreme Court naman na mag-reverse ng decision or kaya magkaroon nga ng final decision dahil nga doon sa one-year ban rule. So if hindi mag-reverse, ibig sabihin nun, may possibility na mag-file ulit ng impeachment complaint yung mga kongresista natin, Pops J. So may nakaamba ng impeachment talaga kay VP Sara, no? Most likely, naman, Pops J. Kasi nakausap na rin natin yung si Representative Antonio Tino ng Makabayan Block nga ng ACT Teachers Party List din. Nahanda sila. Handa sila in case kakailanganin din. And yun nga kasi meron na ding mga investigations na nangyari sa Quadcom tungkol nga dun sa mga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. So inaabangan nila and most likely mas mataas yung chance na may impeachment complaint ulit kay Vice President. Okay, yung pahayag naman ni Deputy Speaker Puno na hindi susuportahan ang impeachment kay Pangulong Marcos, meron bang iba sa mayorya na ganito rin ang pananaw? Well, technically, Pops J, yung buong National Unity Party, support naman sila kay PBBM. So nakikita nila na wala ngang reason para i-impeach si President Bongbong Marcos. Sabi nila hindi daw credible yung evidence na mailalabas. Dahil ngayon parang pinaparatang lang din naman talaga nila, Pops J, pagdating kay PBBM ay yung sa flood control projects nga na bakit daw nakalusot yung ganong budget and nagamit nga sa mga infrastructure projects. So yun pa lang, pero wala pang patunay daw kasi, walang tangible asset para nga
ipaglaban itong impeachment laban kay PBBM. Amy, si House Speaker Bogie D, nagbigay na ba ng komento tungkol dyan? Well, so far, Pops J, wala pa tayong naririnig kay Speaker po GD. Pero kanina, naalala ko nung nagkaroon din tayo ng press briefing nga kasama si DS Puno, tinatanong na rin nung iba kasi may talks ngayon, Pops J, na kudeta daw ulit sa House. So, okay. tinanggi naman yan ni DS Puno, and yun nga, parang coordination lang din daw talaga yung meron ngayon sa Kamara tungkol nga dun sa mga issue din na sumisibol, hindi lang dito sa impeachment, pero yung mga ethics din kay Kiko Barzaga. Ito rin recently kay Leviste na dun nga sa kanyang solar power project holdings. Ayan, nabanggit mo si Congressman Barzaga. Kailan matatapos yung suspension kay Congressman Barzaga at anong plano ni Deputy Speaker Puno kapag nangyari yan? Well, nag-start, Pops J, 60 days daw yung suspension nung December 1. So, technically, tapos na yung, matatapos na yung 60 days sa February 1. So, 2 months yan na suspension para kay Kiko Barzaga. Inaasahan din natin na by that time, mas marami na rin talaga yung mangyayari no, sa Congress kasi Pops J, February yung anticipated talaga na madami talaga mangyayari, lalo na kasi nag-start na din yung plenary. Pero pagdating dun sa process, sabi nila hindi na ethics complaint lang din sa House of Representatives yung mangyayari. Si DS Puno mismo, sabi niya, legal action na, so itataas niya to sa korte para nga, kasi nga nakikita niya na expulsion na talaga yung best na yun ang mangyari. direksyon, Yun yung action, oo, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.